Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Eto na naman tayo, panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Kaya tara, samahan nyo kung alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Araw-araw na lang, naghahanap tayo ng bagong online loan application dahil tayo ay nagbabaka sakali na baka ito na nga yung makatulong sa oras ng ating pangangailangan. At syempre bilang isa ring mangungutang is ramdam ko yung pangangailangan natin na yan. Kaya naman, every Friday of the week is magbibigay tayo ng pa-GCash giveaway. Sa maswerteng mapipili, ano nga ba ang dapat mo lang gawin? I-like mo lang ang ating video. Syempre mag-subscribe ka na din at huwag kalimutang mag-comment. Dahil sa comment section ay binabasa ko lahat yan at dyan ako pipili ng maswerteng mabibigyan ng GCash giveaway. At bumalik na nga tayo sa ating pag-uusapan ngayon na bagong online loan application. Yes, tama pang pagkakarinig nyo, bago na namang labas na online loan application at pwede daw tayong mag-loan dito ng up to 30,000 pesos. So, tingnan natin kung ito na ba ang legit na magpapaloan sa atin para sa first-time user ng up to 30,000 pesos. Wala pa tayong nakitang ganyang online loan application. Dito nga ay pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at syempre isang Filipino citizen. Isang valid ID lang ang kailangan. Pangarap mo rin bang yumaman kagaya ko? Naku, ang ating online loan application na i-review na ito ay ang Rich Peso. May chance nga kaya tayong yumaman dito kay Rich Peso o mayaman din ito sa taas ng interes at sa laki ng ikakaltas. Pero syempre maaga pa para husgahan natin itong si Rich Peso. So alamin natin kung gaano ba kataas ang ibibigay niyang credit limit para sa first-time user. Alamin din natin kung may interest ba ito at kung meron man is magkano at magkano ba yung babawas dun sa ating ilo-loan na amount at kung syempre gaano ba kahaba yung ibibigay nitong loan term. At syempre, wag mo munang ida-download itong application ito. Hayaan mo munang ako muna ang mag-try para at least kung hindi man ito legit ay hindi na masayang ang oras mo. Alam naman natin no, na marami nang naloko yung mga online loan application na iyan. Kaya wag mo nang hayaan na maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review. Itong si Rich Peso ay madadownload lamang sa App Store. Alam ko excited na rin kayong malaman kung ano bang ino-offer na itong si Rich Peso, kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin. At pagka-install ko nga dito sa online loan application na ito is eto agad ang nakita ko. So pwede nga daw tayong mag-loan ng up to 30,000 pesos at meron daw siyang loan term na up to 121 days na merong 0.05% per day na interest. And nakalagay nga rin dito na qualified nga daw sila ng SEC or SEC. At syempre kagaya rin ng mga online loan application na na-review na natin, dito para makapag-register tayo kung new user ka is kailangan mo ilagay yung active phone number mo para syempre makapag-send sila ng verification code. So after nga nating makapag-sign in dyan or makapag-login is dito na agad tayo sa mga kailangan nating sagutan sa ating application. At ito nga, ang mga ID na pwede sa OLA na ito. Pwede ang driving license, UMID, passport, national ID, TIN at health card. So pwede rin dito ang postal ID, PRC, SSS, pag-ibig at voters ID. So napakarami ng ID na pwede mong pagpilian dito sa online loan application na ito. Once na nakapili na tayo ng ID na ipapresent natin is pipicturean lang natin yung harap niyan at i-upload lang natin. And then, syempre, yung facial verification na importante rin sa atin pag naglo-loan tayo kasi doon nila masisiguro syempre kung tayo ba talaga yung naglo-loan or nagamit lang yung ID natin sa paglo-loan. At after nga dyan is yung personal information na agad. So, sa personal information, hindi naman nawawala dyan ang education, kung ano bang natapos. Kasama din ang marital state kung single ba o married. Kasama din dyan ang
number of credit cards. So, sa number of credit cards, kung wala naman, ilalagay mo lang dyan ay 0. So, dito rin, kasali din ang email. So, ang email address, syempre, dapat ay active at nakaka-receive ng messages. Kasi dyan sila magsesend ng update sa iyong application. And then, susunod naman is gender, kung male or female. Kasama din ang residential address at yung loan purpose. So, sa loan purpose, maraming pagpipilian dyan, pipili ka na lang. At next naman dyan ay yung work information na. So, isa din dyan sa importante na dapat nating sagutan. So, sa work information, syempre yung company name, kung saan ka nagtatrabaho. Kasama rin ang company address. Syempre yung company phone number, pero ingat lang tayo sa pagbibigay ng company phone number at baka pati ang kumpanyang pinagtatrabahuhan natin is tawagan ng mga agent ng OLA na yan. So, next naman is yung profession. Pipili lang tayo dyan. Tapos, kasama rin yung working experience kung gaano ka na ba katagal sa iyong trabaho. Hindi rin mawawala dyan, syempre, yung monthly salary, kung magkano ba yung sinasahod mo monthly. Kasi, dyan nila pagbabasihan kung gaano ba kataas yung credit limit na ibibigay nila sa iyo. And then, yung address ng company or yung address details ng company. Syempre, yung pay period kung kailan ka sumasahod. Napakabilis nga lang ng pag-apply or proseso ng pag-apply dito dahil dito na agad tayo sa emergency contact. So, yung contact reference na tinatawag natin. Dito sa OLA na to, kailangan lang natin makapagbigay ng 3 emergency contact or contact reference. Ilalagay natin kung ano ba ang relationship natin or kaano-ano natin yung binigay natin contact reference, yung kanyang name at syempre yung kanyang phone number. Kailangan alam ng mga contact reference na yan na ginamit natin sila sa ating paglo-loan kasi nga may chance na tawagan sila or message sila ng mga agent ng OLA once na hindi tayo makontak ng mga yan. At dito naman sa bank card information or kung saan ba natin marireceive yung amount na niloan natin, pwede ang e-wallet at bank. Sa e-wallet, pwede ang GCash, GrabPay, PayMaya, Coins at ShopeePay. At syempre ako GCash lang ang madalas ko namang gamitin dyan. At ang bilis nga lang dahil dito na nga tayo sa pinakahihintay nating part or pinaka-importanting part ng ating review. Dito natin malalaman kung na-approve ba ako at kung na-approve nga ako is magkano ba ang binigay na credit limit para sa first-time user na kagaya ko. So dito nga is na-approvean tayo ng 2,000 pesos. Hindi po 30,000 pesos. 2,000 pesos po ang binigay sa akin na credit limit para sa first-time user. Buo ko bang nakuha yung 2,000 pesos? So, alamin natin. So, yung 2,000 pesos na credit limit na ibinigay sa akin is hindi ko buong makukuha. So, kagaya rin kaya ito ng online loan application na na-review na rin natin. So, dito nga, ang loan amount natin is 2,000 pesos. Ang interest niya is 0. So, wala siyang interest. So, ano kayang mababawas dito? So, eto na nga, service fee ay 800 pesos. Napakalaki ng service fee. 800 pesos. Hindi na niya nilagyan ng kahit ano pa, service fee lang, 800 pesos. Other fee, 0. At syempre, ang amount na marireceive na lang natin is 1,200 pesos. So, dun sa 2,000 pesos na na-loan ko or binigay sa akin na credit limit, 1,200 pesos lang po yung marireceive ko. Kaya, kung nangangailangan ka ng 2,000 ngayong araw, ay hindi ito ang online loan application na para sa'yo. Ngayon naman, alamin natin yung kanyang loan term. Gaano kaya katagal or kahaba yung ibibigay niya sa ating loan term sa first-time user. Ang loan term nga niya is hindi rin 121 days dahil, naku, wala naman talagang ganyang online loan application na 121 days for first-time user. At eto na nga, yung halos buong amount, which is 1,980, ay babayaran na natin agad bago mag 7 days. Kaya kung wala kang ibabayad before 7 days, ay huwag mo nang itry itong online loan application na ito. So, ayun na nga yung kabuang details ng ating review ngayong araw. Hindi tayo totoong yayaman dito kay Rich Peso, kundi yayaman pala sila sa interest or sa fee na ibabawas nila sa amount na ilo-loan natin. So, disclaimer lang, hindi ko po kayo inihikayat na mag-loan. Ang
Purpose lamang po ng aking review is para mabigyan kayo ng kahit papanong idea kung magkano ba talaga ang pinapalo nitong online loan application na ito at gaano kahaba yung loan term. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Huwag kalimutang i-like at mag-comment para sa ating pa-GCash giveaway. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!